NFA o National Food Authority Administrator Arthur Juan inakusahan ng pangingikil ng isang may-ari ng ipinasarang bodega ng bigas. Humingi raw ng 15 million pesos si Juan mula sa negosyante kapalit ng pagbubukas muli ng ipinasara niyang warehouse. Nadadawit din sa kontrobersya sina Secretaries Kiko Pangilinan at Mar Rojas. Mariin namang itinanggi ng 3 opisyal ang aligasyon. Live mula sa NBI sa Maynila, may report si John Consulta. John? Tama ka doon, Jessica. Diretsuhang inakusahan ng negosyanteng si Jojo Soliman ng pangingikil o extortion. Walang iba kundi ang NFA Administrator na si Ariel Juan. Ito ang warehouse ng Pure Feeds sa Bulacan. Pinasara ito noong Hulyo matapos matuklasang naghahalod di umano sila sa sako ng bigas ng tinatawag na broker rice o yung mga durog na butil ng bigas na dapat ay para sa hayop. Mas mababa kasi ang import tax ng broker rice. Kasama sa mga nag-raid noon, sina DILG Secretary Mar Rojas at ang Administrator ng National Food Authority o NFA na si Arthur Juan. Mariinong itinanggi ng may-ari ng warehouse na si Jojo Soliman ang paratak. Mahigit 1 buwan ang nakalipas, may bala ngayon si Soliman. Kinikilan daw siya ni NFA Administrator Juan para mabuksang muli ang kanyang warehouse. July 8, isang araw matapos ang raid, tinext di umano siya ni Juan at sinabing sa halagang 15 milyong piso ay mabubuksan muli ang Pure Feeds. 5 milyon umano para sa kanya at tig 5 milyon daw para kina Rojas at Pangilinan. Sir naman, anong pong ayos ang gagawin ko? Kakausapin natin si Secretary Mar at si Secretary Kiko. Sabi ko, paano po sir, alam bigyan mo sila ng pera? Pwede. Kailangan nila yan. Ang umunoy parte ni Rojas at Pangilinan, diniposito raw ni Soliman sa 2 bank accounts. At ang 5 milyong piso para kay Juan, ipinabot daw sa assistant ni Juan na si Patricia Galang na siya namang humiling daw ng isang mamahaling bag pero hindi sila nagkita ni Soliman. Dineliver niya lang daw ito sa isang restaurant sa Makati noong July 10. Iniwan ko, lumabas ako, sumakay ako, malis na ako. And then, around 4 or 5 siguro yung nag-text siya sa akin na nakuha na namin yung 5 million and yung bag, salamat. Aminado si Soliman na hindi niya nakaharap mismo si Juan at ang assistant nito. Paano rin po kayo nakakasigurado na talagang si Administrator Arthur Juan ang inyong kausap at hindi ibang tao lamang? Kasi po Sir John, dito po siya talaga nagte-text sa telepono ko at ginagamit niyang number is yung personal number talaga niya na sa pagkakalam ko ay postpaid number niya. Sa boses, na-meet ko siya personal, nag-usap kami at sa telepono, siya po talaga. Alaunan, nakatanggap daw ng text si Soliman mula kay Juan na isosoli na sa kanya ang 15 milyong piso. Si Administrator Juan, maring itinanggi ang aligasyon. I would like to categorically state that the allegations of Mr. Jojo Soliman are not true. They are baseless and mere fabrication. I look at these allegations of Jojo Soliman as his way of getting back at our reform agenda. Itinanggi rin ng assistant niyang si Galang na tumanggap siya ng pera at mamahaling bag. Hindi rin daw niya kilala ang mga bank account na pinagdepositahan ng pera at dahil dito'y sasampahan nila ng kasong perjury si Soliman. The alleged number used to extort is not mine. The text messages allegedly sent from my number alluding to the said transaction, if ever there was one, is or are fabricated. I have also submitted my courtesy resignation as soon as we heard about these ridiculous claims, not because we feel we are guilty, but because for delicadeza. Maging si Juan ay naghain na rin ng courtesy resignation pero hindi ito tinanggap ni Secretary Pangilinan. Itinanggi rin ni Pangilinan na may kinalaman siya sa di umano'y pangingikil. Kung tayo po ay magbibitiw, yun po ang gustong mangyari ni Mr. Soliman. At hindi dapat tayo pumayag na siya po ang mangingibabaw. Merong mga mapagsamantalang trader at sila po ay nasasagasaan po natin at nasasaktan sila kaya gusto po nilang bumawi. Ganito rin ang naging pahayag ni Secretary Rojas. Hindi ako papayag na gagamitin ang aking pangalan para gawing panangga, no? Or para gamitin sa pag-extort ng kahit sino. Tumanggi muna ang NBI na magbigay ng pahayag kaugnay sa reklamo dahil patuloy pa rin daw ang pag-usad ng investigasyon.
Hindi itong unang pagkakataong nasangkot sa kontrobersya ang Pure Feeds. 1990 nang sinabi ni dating Senator Chofisto Gingono Jr. na kabilang sa Big Seven Rice Cartel na nagkokontrol sa supply at presyo ng bigas sa Metro Manila noon ay ang dating CEO ng Pure Feeds na si Joaquin Go Soliman, ama ni Jojo Soliman. At itong 2010 lang, sinita ng Commission on Audit o COA ang Pure Feeds dahil nalampasan nito ang 12,500 metric tons na quota na itinakda ng NFA para sa importation ng bigas na walang buwis. Jessica, pasado alas 3 kaninang hapon na magtungo nga dito sa NBI itong si Jojo Soliman kasama ang kanyang mga abogado para nga magpresenta ng mga panibagong mga ebidensya at kumpletuhin ang ilang mga dokumento para na rin sa sinasagaw investigasyon ng NBI kaugnay sa kanyang reklamo. Jessica. John, natanong mo ba si Mr. Soliman kung bakit ngayon niya naisipang pumunta sa NBI? Alam mo Ma'am Jess, doon sa kanyang pagkikwento sa atin ay sa totoo lang daw ay hindi siya makapaniwala doon sa ginawang alok nitong si Arthur Juan nung siya nga ay nagpa-follow up kung kailan daw mabubuksan yung kanyang shop, yung kanyang warehouse sa Bulacan. At nung kanyang nakita na talagang seryoso na ituloy daw talaga itong si Arthur Juan yung pangingigil sa kanya, ay hinayaan daw niya na maituloy ito. At nung kasado na nga lahat, ay doon na nga raw siya nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng tulong at isumbong ito hindi lamang sa sino mga tao kundi direkta dito kay Pangulong Aquino. At sa tulong na nga raw ng mga tao na naging tulay para nga mapabaot sa Pangulong Aquino itong nangyaring ang pagingil daw sa kanya, ay binaba itong direktiba sa DOJ at NBI para nga tulungan siya sa kanyang reklamo, Ma'am Jess. Okay, kasi kailan ba daw nangyari itong ina-allege niya na pangingikil sa kanya? Kailan ang petsa nito, John? Bakit kasi ngayon lang siya nagpunta ng NBI? Ma'am Jess, July 7 nangyari yung raid doon sa kanyang warehouse sa Bulacan. At July 8 daw nagsimula yung pakikipag-ugnayan nitong si Arthur Juan sa kanya sa pamamagitan ng text at tawag. Tumagal daw yung negosasyon, Ma'am Jess, mula July 8 hanggang July 10. Pero yung pinakahuling komunikasyon sa kanya nitong si Administrator Juan di umano ay ito lamang August 6. Ito nga yung kung saan ay sinasabi daw itong si Arthur Juan na ibabalik na raw sa kanya yung 15 milyong piso na kinuha sa kanya. Ito'y dahil matutuloy na raw yung pagkasampa ng kaso laban sa kanilang kampo. Ma'am Jess. Naibalik ba sa kanya yung 15 milyon na sinasabi niya? Sa ngayon, Ma'am Jess, talagang hindi na raw sila nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng ugnayan. Sa katunayan, Ma'am Jess, ay sinasabi meron pa raw sanang isang pagpupulong na gaganapin kasama itong si Arthur Juan at itong si Jojo Soliman, pero hindi na raw ito natuloy at naging porsigido na raw itong si Jojo Soliman na isiwalat yung kanyang pinagdaanan para raw magkaroon ng aksyon ang pamahalaan at mailabas daw yung katiwala na gaganap. Subalit pinapaubayan na lamang daw niya sa NBI ang lahat ng kanilang mga nakalap na mga ebidensya at naniniwala siya na sa tulong ng lahat ng kanilang mga ebidensya na ibinigay at maging doon sa mga karagdagang pang ebidensya na hindi pa niya inilalabas ay makakatulong daw ito para mailabas ang totoong nangyari, Ma'am Jess. Sa ngayon, ang meron siya texts supposedly coming from kung sino man yung kausap niya or from Arthur Juan, gaya ng claim niya. Although sabi nung kampo ni Juan, pati nung assistant niya, o hindi raw sa kanila yung mga text na yun at hindi raw nila number yon. And meron din ba siyang resibo? Traceable ba to mga resibong ito? Kasi kung made through the bank, matitrace yan, di ba? May madaling ma-verify. Tama ka rin, Ma'am Jess. Ang mga hawak niya, basically, mga text messages, exchanges nila nitong di umano ay si Arthur Juan. Dalawang number daw, Ma'am Jess, ang ginamit itong si Arthur Juan. Ang isa ay isang postpaid, ang isa ay prepaid. Ayon kay Jojo Soliman, maaari daw matrace sa record ng telecommunications companies kung talagang kanino nakarehistro yung numero na nakikipag-ugnayan sa kanya. At sa kanyang paniwala din, Ma'am Jess, ay magiging susi din yung mga bank receipts ng kanilang mga resibo na ipinakita rin
na patunay na talaga nagkaroon nga ng pagdeposito ng 5 milyon doon sa mga accounts na yon. Pero paulit-ulit na dinidiin o ginigiit nitong si Jojo Soliman, Ma'am Jess, na tanging si Arthur Juan lamang daw yung nakipag-ugnayan sa kanya at wala raw pagkakataon o walang oras o sandali pagkakataon na siya ay kinontak nitong si Secretary Marrojas o si Secretary Pangilinan. Sa katunayan daw, Jess, ay sinasabi niya sa kanya pakiramdam ay maaring nagamit lamang daw itong si Secretary Marrojas at Secretary Pangilinan para nga makuha yung kanyang salapi. Pero Ma'am Jess, no, itong sinasabi pa nating nakaragdagang ebidensya, yung sinasabi kasi niya, Ma'am Jess, na isang restaurant sa Makati, sinasabi niya na siya ay pumasok doon, nilapag niya yung bag na request daw nitong si Patricia Galang at yung, in fact, yung bag niyo na nakakahon pa raw talagang nakarap pa raw siya at yung pera naman daw ng 5 milyon ay nakalagay sa isang separate na bag. Pumasok siya sa loob ng restaurant, nilapag daw niya yung pera at yung bag, ang instructions ay iwan na lang at umalis na siya. At naniniwala, Ma'am Jess, na maaring maging susi yung CCTV nung restaurant na yon para mapatunayan, magkaroon ng pagkakataon na makita kung naganap nga ba talaga yung pagpasok sa loob ng restaurant na yon, yung kanyang pag-iwan ng mga gamit na yon, at kung sino ang kumuha ng pera at ng bag na kanyang dinala. Kung naganap man, yung kanyang sinasabing yon, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.